Magandang gabi po mga treasure. Dito tayo sa kulungan. Maglalagay tayo ng patoka. Po, taba nila mga treasure oh. Yan, bali isang ilaw na lang yan ang gamit natin. Hindi natin ito ginagamit kasi hindi na sila naiinitan mga treasure. Awa ng Diyos, 3 dishes na rito. Wala pa naman pong namamatay. Yan, lahat sila mataba mga treasure oh. Mataba po nila. Healthy po sila mga treasure. Kaya po lagi nyo tatandaan mga treasure, pag nag-aalaga kayo nito kailangan nakamonitor kayo lagi. Kung kailangan gumamit kayo ng temperature, gumamit kayo para kung sakaling sobrang init sa loob ng kulungan, maglalagay kayo ng electric fan. At ang tubig po, huwag niyong pababayaang matuyo. Para huwag po matuyo, kailangan maglagay kayo ng maraming water. At sa feeding naman po, ganun din po. Pag kinukulang kayo, sa tuwing darating kayo, magdagdag din po kayo ng pagpakainan. Para lang sa galon hindi sila naiiwa na gugutom o nauuhaw. Kailangan po laging meron. Hindi pwede pagdating ninyo. Halimbawa, nagpakain kayo ng alas 7 ng umaga, babalik kayo ng alas 12. Makikita nyo, tiyot lahat. Walang pagkain, walang tubig. Mahirap po yung gano'n mga treasure. Obserbahan nyo po. Every 4 hours, ganyan. O magkano ba? 5 hours. Bawa, alas 12, pupunta kayo uli rito. Then alas 5, babalik kayo. Pagmamastalin nyo po kung anong kulang. At yun po ang dadagdag ninyo. Pakainan, painuman, electric fan. Yan po ang mga kailangan natin dito para huwag karoon tayo ng mortality mga treasure. Yan. Awa ng Diyos po, 3 days na, wala tayo masyadong langaw. Kaya inobserbahan pa natin kung anong mga dapat natin gawin para hindi tayo araw-araw maglilinis. Sa ganoon, makapagtrabaho pa tayo sa mga bagay. Po, mga treasure oh, lahat sila malalayo. So, pakain muna ako mga treasure. Yan po mga treasure, puno na po kanilang pakainan. Yan po. Kailangan po ang pagkain nila unlimited mga treasure. Kaya kayo, kung mag-aalaga kayo nito at wala kayong sapat na budget, huwag nyo na pong tangkain gawin kasi lalo lang kayo malulugi. Kailangan po, nakahanda po talaga ang budget nyo rito kung mag-aalaga kayo nito. Kaya kung magsisimula kayo, mangarap kayo na magkaroon ng ganito, kahit 10 lang po, try nyo muna. Huwag kayong mag-aalaga ng marami tulad ng ginawa ko. Napasubo lang po ako. Yan, napakalaki po ng ginastos ko. Kulungan. Yan po. Buti na lang po kahit paano madali rin tayo makakuha ng mga panggastos sa kanila. Mahirap po magsimula ng ganitong negosyo mga treasure. Malaking puhunan. Imagine, sisiu pa lang 5,000. Yan po. Sisiu pa lang po yun. Ang kulungan, naabot tayo ng kulang-kulang 12,000 po mga treasure. Yan pa po yung mga gamit nila. Kailangan unti-untiin yung bilhin. Magkano rin po ang pakainan? Nasa 70 pesos po yata isa. Ang inuman 50. Yung mga malaking pakainan na yun 100. Yung malaking jug, wala po rito yung jug ko malaki, 150 po. Isipin niyo po, malaking gastos po ang pag-poultry. Pero po, pag na gamayan niyo po ang pag-aalaga na ito, sigurado po, kung nagtatrabaho kayo, tumigil na kayo, mag-alaga na lang po kayo ng 45 days. Lalo't may maganda kayong lugar. Yun nga po, ang isa pa, mga treasure, kailangan maganda po ang lugar ninyo. Yung medyo presko po. Ito po, nasa ilalim ng puno ng mangga. Simentado po, yan. Mahirap po mag-alaga ng walang magandang lugar. Yan po. At isa pa po, matrabaho.
Dahil paglilinis ng mga dumi nila, ayan. Pero awa ng Diyos po, ayan. 2-3 days na tayo, no? Hindi pa tayo naglilinis ng ilalim. Bali, lagyan lang po natin yan ng apog. At bukas naman po, palagyan natin ng pinagkataman ng mga kahoy. Nang sa ganun, magamit natin sa ating paghahalaman. Sayang po kasi kung nililinisin lang natin, i-wash out natin ng tubig. Hindi natin pakikinabangan ng dumi ng ipot. Importante po yan sa mga halaman. Kaya sasabayan po natin ng paghahalaman. Hindi lang itong manukan, mga treasure. Sasabayan natin ang pagtatanim ng mga gulay. Para yung mga dumi nila, pakinabangan natin. At libre tayong ulam. May manok na tayo. Yan. May gulay. O, tanim tayo ng patola. Ay, patola. Opo, patola. Yun po unang kung tatanim, patola. Maganda po kasi sa katawan ng tao ang patola, mga treasure. Yan, bali 13 days na po sila, mga treasure. Oh, ang lalaki, oh. Mula na inakat ko sila rito, wala na pong mortality, mga treasure. Oh, tuwan-tuwa sila, oh. Ang ilaw natin, 50 watts pa yan, mga treasure. Di pa ako nakakabili ng daylight. Baka bumili lang ako ng 10 watts para makatipid tayo sa kuryente. Kasi hindi naman nila kailangan yan. Init. Ang kailangan natin ay liwanag para po magdamag silang kumakain. Kasi po pag once na pinatayan nyo yan, matutulog na lang po yung mga yan. Yaan silang mapuyat, kakakain para po sila tumaba. Yan po 45 days, hindi pinapatayan ng ilaw. At isa pa po, protection po yan para huwag silang pasukin ng mga predator. Kasi pag madilim po ito, gagapangin ito ng ahas, ng mga daga. Yan po ang isa pang pagkakamali pag wala po tayong pailaw sa ating kulungan. Mga treasure, oh, yung taba nila. Alas pantay-pantay po sila, wala akong nakitang bansot. Namatayan lang po tayo, mga treasure, dahil sa pagkakamali natin, dahil skip nila sa kanilang brooder. Hindi natin naihanda ang brooder nila, mga treasure, pero okay lang dahil nagsimula lang po tayo. Hindi ko na makakalain na 200 ang aalaga ang kagad. Kung napanood nyo po ang mga vlog ko, malalaman niyo po kung bakit naging 200 kagad ang alaga ko. Napasubo lang po ako nito, mga treasure. Sabi ko nga po, walang income mahigi. Dahil mga heritage natin, hindi naman masyadong mabenta. Parang nangyayari po, pang ulam-ulam na lang, itlog, yun lang po. Kaya kailangan natin magkaroon ng income na maganda. Abangan nyo po, paggawa ko ng feeds ng mga to. Bawat 30 days na po sila, yung 15 days po, yung papakain ko, yung mga ginagawa ko na. Instead na bumili po ako ng finisher, yung gagawin ko pong feeds. Yan, may pelletizer na po tayo, mga treasure. Kaya makakagawa na tayo ng gusto nating klase ng feeds, mga treasure. Kaya abangan niyo po ang mga vlog ko. Magiging masipag na po tayo mag-vlog kasi marami na tayong content. Hindi na kayo maiinip sa mga pag-vlog ko, mga treasure. Subaybayan niyo po ako. Yan. Mamaya naman po, hinintay ko lang maubos ang tubig. Bago ako matulog, papalitan ko po yan. Para pagising ko sa umaga, at least meron pa rin silang tubig. Yan po, bali babalikan ko sila bukas na ng 7 o'clock o 6 o'clock AM. Yan po, mga treasure. Kita nyo, walang mga bansot. Halos pare-parehas po sila, oh. Ayun po, meron siyang pularon. Ayun po, ating Rhode Island Red. Tingnan natin kung kaya natin pabigatin din yun. Yan, mga treasure, oh. Ang lalaki nila. Day 13 po, mga treasure. Napakaganda ng pag-aalaga ko po. Sulit na sulit ang pagod ko sa kanila, mga treasure. So paano po, mga treasure? Hanggang sa muli po, paalam!